Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan naman po natin ngayon itong pagdepensa po ng MMDA dun sa dalawang motorcycle rider nila na hinuli po ng HPG. Itong dalawang motorcycle rider po ng MMDA, ito po yung mga hagad. So official po na hagad ni Senator Tolentino. Ngayon po, nagkaroon po kasi rito ng although maganda naman yung ginawa nitong MMDA chairman. Pinagtanggol po niya yung kanyang mga tauhan tungkol dun sa pagkakahuli. So bago natin po simulan yung kwento yan, magsha-shoutout lang po tayo kay Ma'am Mesyang TV tsaka po kay Sir Densible TV. So bali paki-support naman po mga guys kung hindi po kayo naka-subscribe kay Ma'am Mesyang TV at kay Sir Dens. Pa-support naman po sa kanya at shoutout din po sa mga ampalayagang po. So binabati po natin yung mga ampalayagang. At syempre batiin din po natin yung mga kabatas na nandyan lang po sa Getly. So nood lang po tayo. At by the way din po, kung hindi ka pa ho nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, pagkwentuhan na po natin kung paano po depensahan ng MMDA chairman yung kanilang dalawang motorcycle rider. So panoorin po natin. In this particular instance, hindi naman po siya bawal dahil government official yung atin pong inassist. Regular naman po natin ginagawa yan. Kinumpirma ng Metropolitan Manila Development Authority na lehitimo at may koordinasyon sa ahensya ang dalawa nitong tauhan na nag-escort kay Senador Francis Tolentino. Ngunit ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, luma na ang ginamit na escort vehicle at maaring nailagay ang police sticker sa motorsiklo ng dating gumamit nito. Bale, ito po kasi yung problema dito Hindi naman hinuli yung dalawang hagad ni Senator Tolentino dahil may ginawa pong violation. Ngayon, hinuli po sila kasi nga po, hindi naman po sila mga pulis, and then yung kanilang motorcycle unit na gamit, may nakalagay pong pulis. So, syempre, ang mga HPG, ina-assume nung pinara po nila yung dalawang hagad na yun, mga pulis. Kaya inanapan po sila syempre na identification. At yun nga, nagpakilala MMDA sila. So, doon pa lang, nagkaroon na ng confuse yung HPG. So, pwedeng totoong sinasabing MMDA sila, pwedeng hindi. Pero, ando naman po si Senator Tolentino. So, kinonfirm niya na hagad niya yung dalawang ngayon. Pero, anong yung problema kasi, merong nakalagay na sticker na police. So, doon pa lang, makikita natin na nagkaroon ng violation sa tingin po ng HPG kasi nga parang usurpation of authority po yun. So parang hindi man nila sinabi na sila police, pero base dun sa motorsiklong gamit nila na panghagad may police, so pwede nilang i-assume na ito parang nagpipretend na police. So yun po yung naging problema. So kay Senator Tolentino, naintindihan naman niya na kaya pinara ng HPGs nakitaan ng violation. So sa kanya naman, kumbaga dumistansya na kagad siya at sinabi naman niya na kung may pagkukulang, kailangan nyo pong tikitan or kailangan nyong hulihin is gawin ninyo. At nga, pa siya sa Senado na kung kinakailangan magkaroon ng hearing, gawin para magkaroon ng batas tungkol dyan. Ngayon, sinasabi naman po ni MMDA Chairman Artes na ito, yung ini-interview na wala namang mali doon sa ginawa ng dalawang MMDA riders. Totoo naman po, wala namang mali doon sa ginawa niya na pag-escort kasi nga lihiti mo naman. Ang pinopoint po ng HPG dito yung paglalagay or nakitaan nila ng sticker ng pulis yung motorsiklo, which is bawal po. Kasi kung ordinaryong tao nga naman yung makitaan nila ng ganyan, pwede nila sampahan ng kaso na usurpation. So, siyempre, sabi nga sa batas natin, no one is above the law. So, hindi ibig sabihin na sila government employee or official is pwede nang gumamit or pwede na maglagay basta-basta
ng sticker ng pulis. So, yun lang po yung pinakapunto rito. Pero, siyempre, iba yung interpretasyon ng mga abogado. Kasi abogado po itong si MMDA chairman. Si Senator Tolentino po is abogado rin. So, makikita nyo yung pagkakaiba po ng kanilang pananaw. Yung pagtingin kagad sa pag-handle ng issue na yan. Kay Senator Tolentino, dahil sa sinabi nga sa kanya na merong kumbaga nakitaan ng violation, isa kanya, may due process. Sige, kung sa tingin ninyo may kaso yung hagad niya, i-apprehend nyo. Pero rito kay MMDA chairman, which is maganda rin naman, pinagtanggol na naman niya na yung dalawang tao niya, at which is kinonfirm naman din niya na lihitin mo naman. Pero syempre, hindi niya nakita yung violation na yung punto ba ng issue is yung violation. Hindi naman yung kung ano yung agency kinabibilangan or kung ano yung purpose ng paghagad dito kay Senator Tolentino. So, tuloy po natin. Kasi may mga opisyalis kami dito sa MMDA na come and go na yung iba galing sa PNP. So baka along the way nadikitan po ito ng sticker ng pulis, kaya po nalagyan ng ganon. Pero hindi na po namin. Pero tingnan mo yung palusot dito ni MMDA chairman. May mga opisyalis daw siya na ang MMDA na dati raw mga pulis. So nilagyan ng sticker yung motorsiklong ginagamit nila, which is dapat doon pa lang sa umpisa pinaliwanag na sa mga, sabihin natin mga yung nag-apply na motorcycle rider na police na pumunta ng MMDA, na dapat ini-inform nila na hindi dapat yan pwede lagyan or dapat meron silang guidelines yan na walang pwedeng ilagay na kahit na nung sticker na pwedeng gamit sa ibang opisyal na departamento. Tulad yan, kung MMDA tayo, dapat ang sticker MMDA lang. So, dapat hindi nilalagyan ng PNP, ng Army or AFP, mga ganun ba? NBI, yung mga ganyan, para siyempre, lumalabas kasi, para ka na rin nagpapanggap kung naglagay ka ng sticker na ganyan. Tulad yan, halimbawa, ikaw kung ordinaryong tao, or sabi natin, MMDA ka, nagsuot ka ng uniforme ng pang PNP. Although hindi mo sabihin na PNP ka, pulis ka, sasabihin mo, hindi ko naman kumbaga, hindi naman ako nagpakilalang pulis, MMDA ako. Pero yung suot mo, pang PNP, siyempre, i-assume ng tao, i-assume ng makakakita sa'yo na PNP ka. So, same thing din naman dun sa motor, na hindi naman nila nakikita kung ano yung suot mo. Siyempre naka-jacket or naka-long sleeve. Tulad nung kung titingnan po ninyo yung video kung ano itsura ko, ano yung suot nung dalawang rider, hindi naman po nakasulat na MMDA sila. So parang riders club yung suot nila. So paano may ma-identified na mga nakakakita ng pulis na kung anong departamento pa sila nabibilang, 'di ba? Tulad niyan, MMDA sila, nakita ng HPG, nakasulat, pulis. So, kahit pa paano, medyo magtataka sila. Bakit ganun yung motorsiklo? Tapos, ang ini-escortan nila si Senator Tolentino. Kung MMDA ka, bakit may sticker ka ng pulis? So, kaya nga sabi ko sa inyo, maganda po yung ginawa ng HPG na wala po silang sinino-sino rito. Dahil nakitaan nila ng violation, pinaran nila, at in-inform naman kung ano yung naging violation. So, dapat nga saluduhan pa ho natin yan. Dapat itong si MMDA chairman, dapat pinasalamatan pa niya yung HPG dahil nga ginawa nila ng tama yung kanilang trabaho. Pero syempre, since siya yung head ng MMDA, paano kailangan niyang depensahan. Yung alang, hindi siya medyo naging, para po sa akin, personal opinion po, hindi siya naging balanse. Na porket tao niya, parang dinipensahan na kagad niya yung tao niya na wala siya nakitang mali. Tulad nga na sinabi niyo, di ba, come and go lang naman daw yung mga personnel ng MMDA, malamang daw may mga dating gumamit niya, mga pulis. So, hinayaan ng MMDA na lagyan. So, dahil matagal na, so dapat meron din silang nagdi-dispatch niyan ng motorsiklo na yan para tingnan, bakit may sticker yan? At may ganun silang nag-check
Pero dahil hinayaan, so parang lumalabas, tinolerate pa ng MMDA na maglagay ng mga ganong klaseng sticker dun sa mga motor. So dapat, yan yung dapat nilang pagtuunan ng pansin na dapat linisin yung mga motorsiklo, yung mga sasakyan nila, tanggalan ng kahit anong sticker na hindi naman related sa MMDA para maiwasan yung mga ganyang klaseng issue. Ma-determine kung kailan exactly nalagay yung sticker na yan. So, siya nga hindi niya ma-determine kung kailan daw inilagay yung mga sticker. So, ibig sabihin, matagal nang ginagamit ng dalawang riders na yan o ng iba pang rider yung motorsiklo na may nakasulat na pulis. So, doon pala makikita nyo may intensyon. Diba? Kung padadaanin mo sa korte yan, siyempre, ang tingin ng ibang abogado, siyempre, hindi naman tayo abogado, makikipilosopo lang tayo. Pero, siyempre, diba, kung gagamitan mo ng logic, matagal na palang may ganyan. So, ibig sabihin, nakukuha mo rin yung benefits ng pagiging pulis. Kasi nga, pag nakita yung motorsiklo, may nakasulat na pulis, tapos mayroon pang sticker ng di ba, ng Office of the Senator. So, di ba, andun yung benepisyo mo na kakaway-kaway ka lang kapag pinapara ka dyan. Di ba? Pag nasa biyahe ka, may papara sa gaganon ka lang. Tapos nakita yung motor mo, may nakasulat pulis. Siyempre, i-assume nung pumapara sa'yo, ay, pulis pala to. Sige, baka daanin ka. Nakita, may sticker ka pa ng Senado. So, di ba, andun yung ipagpapalagay nila na ikaw under ng PNP kasi nga may sticker na pulis yung motor mo. So, dapat talaga magkaroon ng guidelines sa itong MMDA kasi nga tulad yan, sinabi niya, matagal na palang nandun yung sticker na yon. So, yung mga rider dapat i-inform nila na tanggalin nyo kung may nakita kayong sticker dyan na hindi naman sa atin naka-assign. Tanggalin nyo para maiwasan yung mga ganyang klaseng issue. Bunsod nito, sinabi ni Artes na pinatanggal na rin nila ang mga police sticker na nakita sa ilan pang sasakyan ng MMDA. Itinanggi rin ng MMDA na may misrepresentation o nagpakilala ang dalawang escorts na sila ay miyembro ng pulisya. So, di ba, ngayon pa lang sila gumawa ng aksyon na tanggalin yung mga sticker. Oo nga, wala naman sinabi o hindi naman nagpakilala yung mga rider na police. Pero siyempre ikaw, limbawa, ikaw yung ordinaryong tao na nakasalubong mo yung mga yan. O sabihin, nagmumotor tayo, nakakasabay mo yan, bumubusina, papak, diba? May blinker pa. Pagtingin mo sa side mirror, may nakasulat na pulis. Iisipin mo ba MMDA yon? Siyempre, di ba hindi? Iisipin mo, pulis yun, hagad yun. Siyempre, yung pormahan pa, naka-big bike. So, di ba, sabi nga nila, action speak, di ba yung, kumbaga, kung ano yung nakita mo kagad, yung kagad, first impression mo kagad, yung kagad yung i-assume mo. So, dahil nakita mo nga, pulis yung sticker, i-assume mo, pulis. Pero kung nakalagay doon, Philippine Army or Navy, siyempre, i-assume mo, sundalo. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun. So, dito, nakikita nyo, tatanggol niya yung mga tao niya, pero andun yung palusot niya eh. Imbis na tanggapin na lang niya yung, yung pagkakamali, nagpapalusot pa siya. Pwede naman sabihin niya na, sabihin niyang, nagkulang kami sa paalalahanan yung mga tao na tanggalin yung mga sticker. Siguro dahil, yun nga, talusot ka na medyo busy, hindi napansin, wala namang intensyon, pero yun nga, pinatatanggal na namin. Ganun ba? Pero yung pagtatanggol mo, para magpapalusot ka pa, parang tanggapin mo lang kung ano yung pagkukulang. Hindi mo naman ikabababa yung paghingi mo ng paumanhin sa taong bayan o sa PNP. Dapat nga pinuri pa niya rito yung HPG dahil hindi nag-alangan na hulihin o sitahin yung dalawang rider kahit na nandun si Senator Tolentino. Masasabi po namin na hindi naman namin polisiya or sinasadya na maglagay ng sticker na yan to misrepresent ourselves. In fact, doon po tulad yan, hindi daw niya sinasadya o hindi daw sinasadya ng MMDA na maglagay daw ng sticker. Nang tawag nyo ron, kusang dumikit yung sticker doon sa motorsiklo. Di ba parang napakano naman ng palusot na yon na hindi niya sinasadya. May intensyon kung bakit inilagay yung sticker ng pulis. Siyempre, tulad yan,
nilagay niya pa sa windshield ng motor niya, nasa harapan. Siyempre, pag tinignan mo sa side mirror yan, makikita mo, pulis. Ikaw nga, gaya ng sinabi ko, first impression mo, nagmumotor ka rin, at bumusina yung nasa likod mo, papak, 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 nagbiblinker, assume mo, pulis, nakasulat pulis So, tatabi ka na. 'Di ba? So hindi parang hindi katanggap-tanggap yung sinasabi ni chairman dito na hindi daw sinasadya. Sinadya pong ilagay yan. Kasi kung hindi sinasadya yan, hindi yan didikit yan. So may intention po. Kasi kung walang intention yan, pwede naman ilagay sa gilid yan Sabi, malapit sa tambucho, malapit sa, kumbaga yung hindi makikita sa side mirror. Hindi nilagay sa windshield ng motor So, siyempre, makikita mo sa side mirror yan. So, andun pa rin. Hindi pwedeng alisin na yung intention. Hindi mo pwedeng tanggalin yun doon. So, may intention po yung mga naglalagay po ng mga sticker na yan. Siyempre, kaya nga maglalagay ng sticker para mapansin 'Di ba? Alangan mailagay mo yung sticker sa ilalim ng motorsiklo na hindi mo makikita o hindi makikita ng ibang tao. So, andun talaga yung intention. Sa aming initial investigation, nung napara naman daw po yung aming mga tauhan, agad naman po nagpakilala na taga MMDA. Bagaman kinasuhan na ang dalawang MMDA escorts, nakalabas na rin ang mga ito sa pagkakaditine at binigyan ng legal assistance ng ahensya. Na-dismiss na rin ang reklamong kriminal laban sa mga ito dahil sa kawalan ng sapat na basihan. Sa kabila nito, nagsasagawa rin ang investigasyon ng MMDA kung may pananagutang administratibo ang dalawang tauhan ito. Ngunit nagpahayag ng pagkadismaya si Ates sa kinahinatnan ng mga naturang MMDA escort. Ang aking lamang pong reservation siguro, nandito si Kong Busita na dati rin naman police, the way yung pag-treat doon sa tao namin. Dinitain sila sa mahabang oras, hinayaang ma-interview ng mga media sa harap nila, which can be considered as an interrogation, na wala pong abogado yung aming pong tauhan. Dito may punto naman siya rito. Pero ang ang pinaka nangyari, sana hindi sumagot or hindi, tama naman, hindi naman sumagot yung mga MMDA rider na yon. So wala naman silang binigay na statement. So okay naman yung ginawa nila. Pero syempre, hindi mo nyo naman pwede i-please lahat ng tao na hindi magbibigay ng opinion nila tungkol sa ganyan bagay. Syempre, kumbaga yung tao, immune na sa ganyan Kumbaga, madalas nilang nakikita na may mga taong gumagamit ng mga ganyang klaseng sticker, nagpapanggap ng pulis, nagpapanggap ng empleyado ng gobyerno, nag-name drop. So, hindi na may iwasan na mag-isip yung mga tao ng hindi maganda tungkol sa ganyang bagay. Kaya nga, yung sinasabi nila na bakit daw i-detain para tapos in-interview. So, sana hindi nabigyan ng kulay yun So, ginawa lang naman ng PNP yung kanilang trabaho. Yun nga lang, sa media, syempre, balita yan. So, hindi naman nila pwedeng i-please yung mga media na hindi magbigay o hindi magbigay ng ibang opinion patungkol sa ganyang bagay. Mas lalo na yung mga vloggers na nasa social media. Syempre, kami, nagbibigay lang din naman kami ng opinion namin base sa mga yung nasa ground. Kumbaga, real talk lang yung binibigay naming mga opinion. Sabi ko nga sa inyo, alangan naman na isipin mo na hindi siya pulis. Kung nakita mo sa side mirror mo, nakasulat sa motor niya is pulis. Siyempre, yun ang i-assume mo. So, siguro dito, dapat pasalamatan pa. Para po sa akin, dapat pasalamatan pa ng MMDA yung ginawa po ng PNP HPG. Kasi dyan, naging wake-up call yan na sa lahat ng government official or government department, mga 'di ba, na may mga sasakyan na dapat tanggalin yung mga sticker na hindi naman dapat nakalagay doon, na pwedeng misrepresent represent sa kanilang mga kanilang kinasasangkutan, tulad niyan MMDA, tapos ang sticker police. So siyempre, 'di ba, misrepresentation po 'yun. So dapat yan yung gawin, na magbigay na ng order sa lahat ng government official, sa mga government department, na tanggalin lahat ng sticker na hindi naman connected sa kanila. So, abangan po natin kung ano po yung mangyayari. So, base naman dito sa balita, iniatras naman na
yung demanda dito sa dalawang MMDA. So may mga konting kailangan lang ayusin kasi hindi naman nakitaan daw ng probable cause para kasuhan pa. Pero siyempre, kailangan lang may mga linawin yung mga guidelines para hindi na maulit yung ganyang insidente. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless.